Bukod pala dito sa Pilipinas, mga kababayan, bukod pala dito sa Pilipinas, meron pa pala siyang nagawa ng hindi maganda, maging sa ibang bansa pa, mga kababayan. Kasi ito, balik-tanaw tayo. Balik-tanaw tayo dito sa kaso ni Kibuloy sa Hawaii at saka mga kababayan dito sa US. Ano po, dahil etong balitang ito, galing po mismo ito sa ibang bansa. Siguro medyo matagal-tagal na panahon na rin ito, mga kababayan, pero ang kalaban kasi dito ni Kibuloy ay parang bata. Bata na inabuso po niya, mga kababayan. Ito, i-play po natin. Sex assault says a Filipino a young woman accused of sex assault says a Filipino mega church with followers in Hawaii is involved in trafficking minors for sex. Court documents claim the woman and others were raped by an international evangelist with property in Waipahu. Rick Desog has our report. Christina Angeles. Ito ata, mga kababayan. Ito ata yung bata na kalaban niya dito. Came to Hawaii on a religious visa in 2014, working for Pastor Apollo Kibuloy's Kingdom of Jesus Christ mega church. He calls himself the appointed son of God in televised services that include a huge choir of young women. But in court documents, her attorney says Angeles was one of a number of minors forced to serve in a child sex ring for Kibuloy. Angela says she ran away from the church 3 years ago because of the alleged... Eto, partida, 2014 pa to, mga kababayan. 2014 pa yung isa sa mga naabuso ni Kibulok, mga kababayan. So, ibig sabihin, matagal na pala siya na may mga kaso na dapat harapin patungkol po sa kanyang di umano'y kamanyakan, mga kababayan. Kasi ito, talagang kung titingnan po natin, hindi lamang pala sa Pilipinas siya nakakagawa ng ganyang klase ng gawain. Kung hindi maging sa ibang bansa, mga kababayan, talagang trabaho niya din na tumike, mga kababayan, ng mga bata doon. At hindi lang taga Hawaii at taga US yung USA yung nagrereklamo sa kanya. Kung hindi, meron din mga Ukrainian, mga kababayan, na nagrereklamo po na di umano, pinagtangkaan niya or pinagbalakan niyang molestahin. Mga kababayan, ano pa, ipagpatuloy pa natin. Abuse. Her attorney says the sex assault accusation she's charged with is a lie. Retaliation for running away. In court today, her attorney says the girl who accused Angeles made similar allegations against another woman, which prosecutors didn't pursue. I don't know how you do that. That doesn't make sense. If they believe the complainant, then they in theory, they would go forward. But the church's local attorney, Michael Green, says the allegations against Kibuloy are a diversion. The charges and countercharges led the judge to delay the criminal case. This case also involves a very a less than ordinary set of circumstances. Hawaii News Now previously reported that the FBI was investigating Kibuloy, who's a close friend of Philippines President Rodrigo Duterte. As part of the investigation, FBI agents subpoenaed police records where Angeles alleged 3 years ago that she and other followers were forced to sell Manapuan baked goods on the hot streets. She told police that if she didn't sell enough, she received punches and kicks. Also in February, the feds seized Kibuloy's plane in Honolulu Airport and charged a church official of trying to smuggle $335,000 in cash out of the U.S. Angeles' attorney now nag-smuggle pa, mga kababayan. Believes the FBI has broadened its investigation to include human trafficking. Rick Desog, Hawaii. Balitang tinalakay sa DZRH kaninang alas 2 ng umaga. Inulan ng batikos ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy matapos hulihin at ikulong ng mga opisyal sa Hawaii dahil sa dalang mga parte ng matataas sa kalibre ng baril at perang nagkakahalaga ng $350,000 kung ano-ano ang batikos na inabot ni Kibuloy mula. Hindi lang pala niya. Hindi lang pala, mga kababayan, di umano manyakol. Etong si Kibulok, mga kababayan, smuggle din pala ito. Dahil biruin nyo nahulihan daw siya, mga kababayan, etong si Kibulok, nahulihan ng mga high power na armas tapos mga pera, mga kababayan. So hindi lang pala siya manyakol. Smuggle din pala siya, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mula sa mga netizen, alamin natin yan sa report ni Mavel Arivel.
Inulan ng upak sa netizens ang self-proclaimed appointed son of God na si Apollo Kibuloy na hinuli sa cash smuggling at pag-iingat ng mga pyesa ng baril sa United States. Binash at binato ng masasakit na salita ng maraming netizen ang anilay pagdadala ng alagad ng Diyos na malaking halaga ng cash. Ayon sa comment ng isang Ad Beltran sa social media, ginagawang negosyo ni Kibuloy ang relihiyon dahil wala namang kumo-question kung saan galing ang kayamanan nito. Tama. Sabi ng netizen na si Eugene Daylan, natural na lang sa mga leader ng simbahan na magkaroon ng limpak-limpak na pera dahil sa pagkorap sa mga donasyon ng miyembro. Ano kayo ngayon? Hindi lang pala dati binabanata ng netizen si Kibulok, mga kababayan. Hindi lang pala ngayon. Kahit dati pa, mga kababayan, talagang tinutunaw na siya ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, kung titingnan po natin, hindi lang pala, mga kababayan, sa pagiging manyakol siya may problema, kung hindi pati sa pag-i-smuggle ng pera, ng limpak-limpak na pera, mga kababayan, talagang pinasok na rin po niya. At ang pag-iingat ng mga baril, ng mga armas, mga kababayan, talagang pinasok na din po pala nitong si Kibulok. So ngayon, kung titingnan po natin, napakarami po talaga ng pwedeng ireklamo kung tutuusin dito kay Kibulok. Dito nga lang siya mas naging mainit, mga kababayan, sa pang-aabuso sa mga kababaihan, pang-aabuso sa mga bata, at pang-human trafficking, mga kababayan. Ano po? So parang lahat nga ng illegal, ginawa na po niya. Ano po, yung mga mabibigat na illegal na gawain, parang pinasok na niya lahat. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Batay naman sa comment ni J.R. Romeo Faldas, ginagamit lang ni Kibuloy ang pangalan ng Diyos para magpayaman at magpasasa sa luho. Samantala, tinawag naman ni Paul Vincent na appointed son of devil si Kibuloy. Sabi ng netizen na si Alice Manzano, hindi na siya magdodonate sa kahit anong relihiyon at tutulong na lang siya ng derechuhan sa mahihirap. Nakauwi na kagabi ang leader ng Kingdom of Christ Ministry matapos makulong ng may 24 na oras sa Hawaii nang makitaan ng 350,000 cash at mga parte ng military-style rifle sa loob ng kanyang Cessna Citation Sovereign Plus private plane na grounded ngayon sa Hawaii Airport. So maliwanag, mga kababayan, ha, hindi lang pala si Kibulok may problema sa pagiging pedophile niya, pati pala sa pag-i-smuggle, mga kababayan, di umano, may problema din po pala siya. At sa pag-iingat ng mga high power na armas, mayroon din po pala siyang problema doon. So kung tutuusin, mga kababayan, hindi na naman ito bago pa. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit sa panahong ito ngayon, na kung saan kailangan mapagbayad itong si Kibuloy sa mga kasalanan niya, pinagtatanggol nitong mga taga-KOGC. Hindi nyo ba alam na dati pa palang may problema yung pong pastor ninyo? So doon sa iba kasi, ang problema kasi sa kanila, nagbubulag-bulagan sila na porkit kasi pastor nila, kailangan nilang ipagtanggol kahit mali na, mga kababayan. So maliwanag naman dito na hindi lang pala dito sa Pilipinas may ginawang hindi maganda, mga kababayan, at hindi lang pala sa Pilipinas tumikim ng bagets etong si Kibuloy, kung hindi pati sa ibang bansa, tumikim din po siya at may kailangang harapin siya dyan sa ibang bansa, mga kababayan. Ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dito sa mga isyong kinakaharap ni Kibuloy, mga kababayan. At ano po masasabi nyo, hingil po sa pagtangge ng kampo nitong si Kibuloy, mga kababayan, dun sa mga paratang po at mga kaso na kinakaharap po nila patungkol po sa qualified human trafficking dyan sa Pasig RTC, mga kababayan. Comment below na lamang po